Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay US government to auction $120 million in Bitcoin link to Silk Road forfeitures. Ayan, meron po kasing kinumpiska ang US government dito kay Silk Road na maraming amount or malaking amount ng Bitcoin at yan po. Ito po yung kanilang i-auction. Yan, ibebenta po nila ito sa pamamagitan ng auction. At yung halaga po ng Bitcoin na ito ay nagkakahalaga po ng $120 million. Kaya kung pag sinabi po nating auction ay pataasan po yung presyo niyan. Kung sino po yung may pinakamataas na presyo ay siya po yung bibili dito. Kaya yan, napakalaking halaga po nito, $120 million. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay the United States government has taken a major step to sell a substantial amount of Bitcoin forfeited by convicted Silk Road drug trafficker. Kaya ayan, galing po yan dito kay Silk Road. At ito po kasi ay ginagamit sa drug trafficking. Kaya po nila kinumpiska yung Bitcoin na ito. Marami pang mga confiscated na mga Bitcoin ang hawak ng United States, pero yung kanilang na-confiscate po dito kay Silk Road ay mukhang ito lamang po yung kanilang ibebenta or i-auction. The US government has initiated a proceeding to sell more than $117 million worth of Bitcoin seized from a convicted drug trafficker who operated in the now defunct dark web marketplace Silk Road. The US government files notice to auction forfeited Bitcoin. Notably, the government filed the notice on January 8, 2024. However, it went viral this week, with the US government revealing plans to dispose of the seized BTC. Kaya yan, nitong nakalipas January 8, 2024, nag-file ang US government para ibenta yung kanilang nakumpiska na Bitcoin. Pero ngayon lamang po ito nagkaroon ng viral or napansin ng maraming mga tao. According to the filing, the upcoming auction involves nearly 2,874 BTC seized from the convicts Ryan Faris and Sean Bridges in 2021, with another 59 Bitcoin belonging to Faris alone. Kaya yan, ito po ay nakumpiska mula sa mga convicts na si Ryan Faris at saka si Sean Bridges. Yan, meron pa daw para karagdagang 59 na Bitcoin ang nakuha dito kay Faris. At the current exchange rate of $41,119, the Bitcoins are now valued at around $120 million. However, at the time of the filing on January 8, the crypto assets were worth $133 million. Kaya yan, kung ipapalit daw po sa kasalukuyan ang Bitcoin na nakumpiska sa mga yan dito sa Silk Road na ito ay ayan, yung exchange rate po ay nasa $41,119 at ito po ay may katumbas na halagang nasa $120 million sa ngayon. Yan, Faris conviction and forfeiture. For context, the Department of Justice charged Ryan in 2018 for the role he played in illegally selling Xanax on dark web marketplaces like Silk Road. He ran his operation using the pseudonym Xanax Man. Kaya yan po si Ryan noong taong 2018. Siya po ay meron po siyang kaugnayan dito sa illegal na pagbebenta ng Xanax dito sa dark web, dito sa marketplace ng dark web, katulad din po ng Silk Road. Kaya yan, ginamit po niya ang kanyang pangalan, ang peking pangalan na Xanax Man. Notably, Ryan received Bitcoin in exchange for Xanax, a drug used to treat panic and anxiety disorder. The US government said Ryan received a total of 9,138 BTC for the drug-related transaction, worth about $375 million at press time. Kaya yan po, nakatanggap daw po si Ryan yan ng Bitcoin, yan, kapalit po ng Xanax. Yan, yung Xanax na ito ay ginagamit po para
panggamot sa panic at saka anxiety disorder. Kaya yan, dahil po sa mga isinagawang transaction dito ni Ryan ay nakatanggap po siya ng 9,138 na Bitcoin. Yan, dito sa may kaugnayan po rito sa drug-related transaction na kanyang mga isinagawa. Kaya ngayon ay nagkakalaga na po ito ngayon ng $375 million. And in 2020, Ryan forfeited only 24 Bitcoin, claiming he had no access to the remaining BTC associated with the dark web transactions. While in prison, he instructed his father, Joseph Fares, to transfer 2,874 BTC to a third party with the intention of moving the funds out of the United States. The duo admitted to the crime and have sentenced to prison for money laundering conspiracy. Kaya yan, inutusan daw po niya yung kanyang tatay na si Joseph Fares na ilipat yung kanyang 2,884 na Bitcoin sa isang third party, at yung kanilang layunin dito ay para ilabas sa bansang US ang Bitcoin na 2,874. Ayan. Ryan bagged an additional 54-month prison sentence on January 5 while his father received a jail term of 19 months. Kaya yan, nahuli po silang dalawa sa kanilang plano na ito, kaya maging yung kanyang tatay ay nakulong na rin po. Si Ryan ay nadagdagan po ng kanyang sentensya. Ayan, meron siyang nadagdagan na 54 months. Ayan, noong January 5 po naganap yan. At yung kanyang tatay ay mayroon po siyang 19 months na pagkakakulong. Silk Road related Bitcoin forfeitures. It was worth mentioning that the United States government has confiscated large amount of Bitcoin linked to Silk Road, a notorious online marketplace shut down in 2013. Yan, ito naman po itong si Silk Road. Yan, isa daw po itong notorious na online marketplace na kanila pong ipinasara. Yan, ipinasara po ng United States government nitong nakalipas na taong 2013. In November 2022, the government seized 50,676 BTC from James Zong for perpetuating war fraud via the dark web marketplace. Following the seizure, the US government Bitcoin's holdings surged to 210,000 BTC at that time. Kaya yan, ang laki po ng kanilang nakumpiska dito kay James Zong. Yan, siya po yung manlolokong tao na ginagamit ang dark web marketplace. Yan, kanila po itong nakumpiska po ng US government ang 50,676 na BTC noong November 2022. Kaya yan, tumaas po yung or dumami po, nadagdag po ito sa holdings ng US government na Bitcoin at umaabot na po ito sa 210,000 na BTC. A few months later, the government moved 9,825 Bitcoin from 3 wallets holding the confiscated funds to 101 addresses. Crypto community members typically express concerns whenever the US government announces plans to auction confiscated Bitcoins or move the funds to multiple addresses. Kaya yan, nababahala daw po ang buong crypto community basta ang US ay naglalabas po ng kanilang announcement na sila ay mag-o-auction or magbebenta ng Bitcoin, yan, or kanila itong inililipat sa iba't ibang mga addresses. Dumping a large amount of this Bitcoin in the market could have a bearish impact on the asset's price. As of press time, Bitcoin is up by 3.2% in the past 24 hours to $41,119. Yan, kasi kung pag ibabagsak po kasi ng US government yung kanilang malaking holdings na Bitcoin, ay syempre magdudulot po ito ng bearish impact or babagsak po ang kanyang market price. Sa ngayon ay umangat po ng 3.2% si Bitcoin at naglalaro po siya sa presyong nasa mga $41,119 nitong nakalipas na 24 oras. Kaya yan pong muli, naglabas po ng pahayag ang US government na kanila pong i-auction ang kanilang nakumpiska na malaking amount ng Bitcoin na nagkakalaga po ng 120 million. Yan, nakumpiska po nila sa Silk Road. Kaya yan po ang tungkol sa balita kay Bitcoin ngayon.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.